Hollywood TV. Maaga siyang nagising, bagaman 10:00 pa ang kanyang pasok. Naisipan niyang maglakad-lakad muna. Pauwi na sana siya nang masalubong niya si Jonah. "Andrea, pwede ka bang makausap?" Nanlalalim ang mga mata nito na para bang hindi nakatulog ng maayos. "Oo ba?" Maaliwalas sabi niya. "Masayang-masaya ka ngayon kasi nasa iyo si Aldrich. Pero hindi mo alam, napasayo lang siya dahil sa utos ng papa mo." Panimula nito. Anong ibig mong sabihin?" Halos pabulong lang iyon nang lumabas sa bibig niya. "So, hindi mo nga pala alam. May nakarinig sa mga pag-uusap ng mama at papa mo kahapon. Inutusan ni Sir Tony sa Aldrich na pakasalan ka. Alam mo rin siguro na utang na loob ni Aldrich sa papa mo ang buhay niya, hindi ba? Natural, hindi siya makakatanggi. Kaya lahat ng hiningi ng papa mo kahit labag sa loob ni Aldrich, pikit mata niyang susundin. Halimbawa na lang, ang pagtalikod niya sa career niya para maging tauhan ng papa mo. Pagtatapat ni Jonah. Pakiramdam ni Andrea may tumarak na daan-daang kutsilyo sa dibdib niya. "Paano mo naman natiyak yan?" Pinipilit niyang dumepensa pero maging sa sarili parang talunan ng dating ng kanyang tinig. "Ako ang unang naging nobyo ni Aldrich. Matagal na panahon naging kami. Hindi ka ba nagtataka kung bakit biglang ikaw na ang kanyang niligawan? Hindi ka ba nabibilisan sa mga pangyayari sa inyong dalawa? Ayaw niya sa'yo mula pa noon. Walang dahilan para bigla ka na lang niyang mahalin kung walang utos na hindi niya matatanggihan. Kagaya ng papa mo. Kaya kung ako sa'yo, Andrea, mag-isip ka. Alamin mo munang totoo. Kung ano man ang purpose ng papa mo, please lang, may nasasagasaan siyang mga tao." Mahabang pahayag ni Jonah. Iniwan siya nito na nakatulala sa gilid ng daan. Hindi alam ni Andrea kung paano siya nakarating ng bahay. Dagli niyang tinanong ang ama tungkol sa katotohanan ng sinabi ni Jonah. "Hindi yun totoo, anak," tanggi ni Tony. "Do you swear to God kahit mamatay pa ako?" Hamon niya na tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Napayuko ito. Daig pa niya ang tinarakan ng libo-libong patalim. Napaupo siya sa sahig at humagulhol. "Kaya pala, anak, kung ano man ang tunay na dahilan, may katwiran ako. Pero ang pagtanggap ni Aldrich ay utos at taos sa puso niya. Nakita ko yun sa kanyang mga mata," paliwanag ng kanyang ama. "Sa tingin niyo, may papaniwalaan pa ako sa inyong sinasabi, Papa? Paano mo ito nagawa sa sarili mong anak? Paano niyo ako pinagkasundo ang lokohin?" Sumbat niya. "Andrea, alam kong mahal mo sa Aldrich. Alam kong mahal ka rin niya. Minadali ko lang ang mga pangyayari sa inyong dalawa, pero lahat ng yun ay may mabuting rason." Pagtatanggol ni Sir Tony sa sarili. "No, sinakyan ka lang ng lalaking yun dahil sa utang na loob. Ako naman si tanga, naniwala agad. Lahat-lahat minanipula mo para mapapalapit ako sa kanya." Luhang iniwan niya ang ama. Umakyat si Andrea sa kanyang silid at nag-impake. Pinigilan siya ng ina nang makita nito ang kanyang ginagawa. Pero nagpatuloy siya. Hindi nakinig sa pakiusap nito. Bit-bit ang isang bag, lumisan siya sa kanilang bahay sa gitna ng pagtangis ng ina at pagsusumamo ng ama. Isang oras nang nakaalis si Andrea nang malaman ni Aldrich ang nangyari. Napatiimbagang siya nang marinig ang kwento ni Sir Tony. "Saan po kaya siya maaaring pumunta?" Nag-aalalang tanong niya. "Maaaring sa Maynila. Ewan ko, hindi ko tiyak." Nagugulhang sagot nito na parang nanghihina. "Hahanapin ko po siya. Huwag kayo mag-alala." Paniniguro niya. Nagbalot siya ng mga damit pagdating sa bahay at sinabi sa ina ang gagawin. Sa ganoong sitwasyon ay dinatdan siya ni Jonah. "Aldrich, saan ka pupunta?" Nag-aalalang tanong nito. "Jonah, alam mong nirerespeto ko ta, pero sa ginawa mong to, mabuti pa siguro dumistansya ka muna sa akin at baka makalimutan ko lahat ng pinagsamahan natin." Mariing sagot niya, sabay sara sa traveling bag.
Ginawa ko lang yung bilang pabor sa'yo. Alam ko napipilitan ka lang sa babaeng yun, Aldrich. Anito habang hinaharangan ang dadaanan ng binata. Tumabi ka dyan. Sino nagsabi sa'yo na ako ang tipo ng lalaki na pwedeng pilitin pag ayoko? Salubong ang mga kilay na asik niya. Walang nagawa si Jonah kundi panoorin ang kanyang paglayo. Nang tawagan niya si Andrea, unattended na ang cellphone nito. Kaagad na nagpabook ng ticket sa Aldrich para lumas sa Maynila. Pero pagdating niya sa bahay ng mga Villegas, wala ro ng dalaga. Tumawag siya kay Sir Tony para i-report yon. Malamang naisip ni Andrea na madali natin siyang matutuntun pag dyan siya pumunta. Baka may phone book siya dyan sa kwarto. Aldrich, tawagan mo lahat. Baka sakaling may isa sa kanila na nakakaalam ng kinaroroonan niya. Nakakailang dial na siya pero lahat ng tinawagan niya ay iisang sagot. Wala raw dun si Andrea. Parang nawawala na siya ng pag-asa. Pati mga taong nagmay-ari ng long distance na mga numero, kinausap niya at binilinan na tumawag pag sakaling magpakita sa kanila si Andrea o kumontak. Halos hindi siya makatulog kinagabihan kahit pagod na pagod siya. Hindi niya alam kung paano aayusin ang gusot na ito at kung anong salita ang kanyang bibigkasin para makumbinsin niya ang dalagang bumalik ng San Martin. Tanghali kinabukasan nang makatanggap siya ng tawag. Mula ayon sa Baguio, sa dating roommate ni Andrea sa dorm na taga roon. Di umano, kakarating lang ng dalaga sa bahay ng mga to. Nagpasalamat sa Aldrich at binili na ng babae na huwag banggitin sa kaibigan nito ang usapan nila. Bumiyahe siya patungong Baguio ng oras ding iyon. Tumuloy siya sa isang inn na malapit sa tinutuluyan ni Andrea. Pasekreto sila nagtatawagan ng kaibigan nito na siya nagsisilbing tagabigay sa kanya ng mga impormasyon. Nakipagsabuatan din ito sa kanya. Isang araw, nagtaka si Andrea nang palabas niya ng kwarto. Wala nang tao sa bahay maski isa. "Frenny?" Tawag ni Andrea sa kaibigan. Maliit lang kabahayan at nang ibukas niya ang pinto sa kusina, nagulat siya dahil nakalak iyon sa labas. Doon na siya nagpanik. Tumakbo siya sa sala at hindi niya makapaniwala sa nakita. Si Aldrich. "Anong ginagawa mo rito?" Naniningkit ang mga mata na usisa niya. "Ilang araw na kitang hinahanap," sagot nito. Tinalikuran niya ito pero kaagad na sumunod ang lalaki. "Huwag mo nang tangkain pang umalis. Nakalak sa labas lahat ng pinto. Pupuntahan lang tayo dito ni Frenny at pagbubuksan kapag napatawad mo na ako." "Ah, ganon? Set up niyo pala to. Pwes, pakisabi kay Frenny, magkakaanak at magkakaapo siya pero hindi na niya mahuhuling magbubukas pa ang pinto ng mga pintong yan." "Alam kong galit ka pero sana makinig ka naman. Hindi lahat ng iniisip mo ay tama." Pakiusap nito. "At alin doon ang hindi mali? Pinlano niyo ang lahat ni Papa. Inutusan kanyang pakasalan ako. Kaya gumawa ka ng istorya sa akin para hindi ako makahalata. Maliwanag lahat sa akin, Aldrich." Sigaw niya. "Oo, inaamin kong hiniling niyo yun sa akin. Pero may laya akong tumanggi kung ayaw ko. Tinanggap ko dahil gusto ko." Paliwanag nito. "Ayaw mo sa akin, hindi ba? Sinong niloloko mo? Kaya pala bigla ka nagbago. Samantalang nung nasa Maynila tayo, tinanggihan mo ako nang makiilang ulit ako kahit nang una sa'yo. Tapos nang makauwi na tayo sa San Martin, matagal kang hindi nagparamdam. Then out of the blue, pinaulanan mo ako ng atensyon. Yun pala, dahil nautusan ka. Lahat ng ginawa mo at sinabi palabas lang. Malaking kasinungalingan." Puno ng pait ang bawat katagang lumabas sa bibig niya. Ni walang luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata sa sobrang suklam na nararamdaman niya. "Hindi ako artista para ipeke lahat ng yon, Andrea. Mula nang bumalik ka sa San Martin, nagka-interes na ako sa'yo. Dangan nga lamang at sinusungitan mo ako. Kaya labis kitang pinoprotektahan at ni ayaw kitang palabasin na maikli ang damit dahil nagsiselos ako kapag tinitingnan ka ng ibang lalaki. Hindi mo lang alam kung saan ako humantong at humugot ng lakas ng loob para tanggihan ka sa pagkakataong iyon sa Maynila. Gustong gusto kita, sobrang gusto. Kaya nga ayokong may mangyari sa atin nang hindi pa tama ang panahon." Desperadong pahayag ni Aldrich.
Tinakpan ng dalaga ang magkabila niyang tainga. Tama na. Ayoko marinig ang mga sasabihin mo. Planado na yan at scripted. Aniya sabay alis. Pumasok siya sa kwarto at inilak ang pinto. Lulugulugong naghintay sa sala si Aldrich pero hindi lumabas ang dalaga. Maghapon hanggang gumabi. Una niyang pinuntahan ang dati nilang tirahan. Parang gustong-gusto niyang maiyak sa lungkot nang makitang madilim iyon. Pero magaganda pa rin ang halaman ng kanyang ina. Halatang regular na dinidiligan ng mga iyon. Salamat na lang at si Sir Tony ang naging bagong may-ari ng bahay at lupa. Pagkaraan ay binagtas niya ang dalampasigan. Mula sa liwanag ng buwan, natatanaw niya sa di kalayuan ng daungan. Nakadaong na mga bangkang demotor na minsan niyang inalagaan at sinakyan. Sa dagat naman, napansin niya ang pinaka-espesyal sa mga bangka ni Sir Tony, ang Lady Andrea. Tulaw yan dumaloy ang luhang kanina pa nagbabantang tumulo mula sa kanyang mga mata. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya sa kasalukuyan. Marami ang kalungkutan, frustration at panghihinayang. Hindi lang sa dating trabaho at mga kasamahan ang kanyang namimiss. Higit sa lahat, ang taong naging dahilan kung bakit umalis siya sa lugar na ito. Hindi pa rin niya mawari hanggang ngayon kung ganun ba talaga kalaki ang kasalanan niya para lubhang masuklam sa kanya si Andrea. Ni hindi rin niya lubos maisip na ganito siya ma-inlove sa dalaga at ganito kahirap makalimot. Umupo si Aldrich sa nakatumbang kahoy sa buhanginan at patuloy na nagmasid. Naramdaman niya ang pagkabali ng isang tila tangkay ng kahoy. Tanda na may ibang tao sa paligid bukod sa kanya. Paglingon niya ay isang pamilyar na figura ang kanyang nakita. Tumayo siya at tinakbo ito ng yakap. Sir Tony? Hindi makapaniwalang sabi niya. Malutungan tawa ng matanda lalo na nang hawakan niya ito sa mukha. Braso at kamay para tiyakin na ito ay buhay. Aldrich, ako nga. Patok na patok pag magpalakat at chismis ay kay Aling Tina. Hanggang Maynila nakarating ang balita. Napapailing na lang na sabi ng nakakatuwang kausap. Pero ang sabi, nalilitong saad niya. Inutusan ko si Aling Tina na ipagsabi na namatay ako sa ospital sa bayan dahil sa cancer. Ginawa ko yun sa pag-asang uuwi ka pag nabalitaan mo. Sadyang mahalaga ako si Aldrich. Umuwi ka kaagad eh. Humahangang tura nito, sabay tapik sa balikat ng binata. Siyempre po, parang ama ko na po kayo. Kulang na lang ay dugo niyo ang dumadalantay sa ugat ko. Sana po nagpasabi na lang kayo sa akin na umuwi. Tatalima naman po ako. Nagluksa pa tuloy kami ni nanay. Pahayag niya, ngumiti ang kausap. Pupunta kami ni Mrs. sa China para subukan ng alternative medicine. Natural, hindi na mawawala ang cancer. Pero kahit papaano, umaasa kami na tatagal pa ako kahit konting panahon pa. Lumakas daw kasi uli ang isa naming kumpare na may ganito na sakit mula nang sumubok siya ng alternative medicine. Pinapag nito ang buhanginan na sumingit sa suot ng panyapak niya. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari sa inyo ni Andrea. Wala po kayong dapat ihingi ng dispensa. Sansala niya, naghari ang katahimikan. Isang tanong, isang sagot, Aldrich. Mahal mo ba ang aking anak? Marahang tanong nito. Opo, pagtatapat niya. Kung gayon, ikaw na ang bahala kung papaano mo siya makukumbinse. Hanggang dito na lamang ang aking pakikialam. Ang mga susunod na hakbang ay pinapaubaya ko na sayo. Tumayo si Sir Tony at inabot sa kanyang susi. Yan ang susi ng bahay mo. Binili ko dahil alam kong hindi naman magtatagal ay kakailanganin mo uli. Mauna na ako, iho. Niyakap pa siya nito bago umalis. Tanging salamat na lang ang nasabi ni Aldrich. Hindi siya makapaniwala na gagawin lahat ito ni Sir Tony para sa kanya. Nang gabing iyon, nagpalipas siya ng gabi sa kanilang bahay. Kailangan niya matiyak na hindi galit si Andrea at kung mahal pa ba siya nito. Nag-text siya kay Sir Tony at sinabi ang buo niyang plano. Hello pa? Kumusta ka? Humalik si Andrea sa pisngi ng ama. Araw-araw mo akong kinukumusta anak ah. Huwag kang mag-alala. Malakas pa ako, awa ng Diyos. Sabi ko naman sa'yo, basta masamang damo, matagal mamatay. Biro ni Sir Tony. Nangilid ang luha niya nang mabanggit nito tungkol sa kamatayan.
Hanggang ngayon, sakmal pa rin siya ng pangamba sa kalagayan ng ama. Parang napaka-hopeless ang pakiramdam niya. Kung maaari lang naburahin niya lahat ng sama ng loob na naidulot niya rito o akuin na lang niya ang sakit nito, matagal na sanang ginawa. Huwag kang umiyak. Lahat tayo ay doon ang tungo. Magkakaiba lang ang paraan at oras. Saka ako'y matanda na. Tama na ang panahon ay pinagkaloob ng Diyos sa akin. Pero kayo? Ikaw? Bata pa. Marami pang pwedeng gawin. Pag-aalo nito. Niyakap niya ito mula sa likuran. Labanan mo yan. Andito lang kami pa. Aniya, tinapik siya nito sa braso at sandaling namagitan sa kanilang katahimikan. Dumating si Aldrich, iha. May sakit daw, sabi ng kamag-anak niya. Nag-iisa dun sa bahay nila. Walang mag-aalaga dahil may mga trabaho din ng pinsan niya. Balita ng ama maya-maya. Bigla siyang napatayo ng tuwid. Ano niyo pa? Bakit nandito siya? Kunot ng bulalas ng dalaga. Sinabi ng matanda na wala itong ideya. Kung gusto mo, pakipadalhan na lang ng pagkain at pakiasikaso sa katulong. Kawawa naman. Baka mapano lalo't nag-iisa siya. Malaki ang utang na loob ko sa batang yan. Patuloy pa nito. Bantulot na nagpahanda si Andrea ng pagkain sa kasambahay. Pagdating ng katulong sa dating bahay ng mga Marciano, nakahiga si Aldrich sa kama at ayaw kumain. Hinipo siya nito sa noo at nang maramdamang mainit nga siya, kaagad itong umalis. Pinulot ng lalaki ang ilang piraso ng bawang na nalaglag sa kama at itinapon ng makita na kalayo ng kasambahay. Ilang halamang ugat din ang inalis niya mula sa kanyang likod at ipinailalim sa basurahan. Itinuro sa kanya ng isang kamag-aral niya dati kung papaano tataas ang temperatura ng tao kahit walang sakit. Ginagawa nila iyon kapag ayaw nilang pumasok sa klase. Sinupil niya ang ngitit naghintay. Samantala, ibinalita ng kasambahay na ayaw kumain ni Aldrich at mataas ang lagnat ito. Ang tigas naman ng ulo niya, di huwag kung ayaw niya, deklara ni Andrea. Baka mamatay si Aldrich sa gutom. Kinuha niya ang mga pagkain pagkaraan ng ilang saglit at nagdesisyong siya na maghahatid niyon. Hindi mapigilan ni Tony ang ngiti nang makita ang anak na nagmamadaling umalis. Dala mga pagkain para kay Aldrich. Kumain ka na. Dinalhan ka na ni Manong ng pagkain, ayaw mo daw sumubo. Panimula ng dalaga sa nakakatulukbong na lalaki. Hindi ito sumagot. Nag-aalalang hinila niya ang kumot at hinipo ang leeg. May lagnat ka na nga. Nagtalukbong ka pa. Matatrap lalo ang init. Sita niya. Nakapikit lang ito at tila madalang ang paghinga. Tumakbo siya sa kusina para kumuha ng tubig at face towel. Itinaas niya ang t-shirt ni Aldrich para punasan ito. Pilit niyang iniignora nakakatawang pansin nitong muscles at flat na tiyan. Nagpatianod lang ang lalaki. Maya-maya inalalayan niya ito para umupo at pahigupin ng sabaw. Halos ayaw bumuka ng bibig nito. Pilitin mo kumain para makainom ka ng gamot sa lagnat. Pangumbinsi pa niya. Tahimik lang na tumalima si Aldrich. Matapos kumain, muli itong nahiga at pumikit. Ano bang nararamdaman mo? Usisa niya. Itinuro ni Aldrich ang ulo. Hinilit-hilit niya iyon sa pag-asang mawawala ang sakit. Hindi niya namalayan na pareho sila nakatulog. Nang magising ang dalaga, wala nang lalaki sa kama. Nagdesisyon siyang umuwi na lang. Kumusta siya, iha? Bati ng ama nang uminom ng tubig nang datnan niya ito sa kusina. Okay na po siguro, umalis na eh. Saglit silang natahimik. Hindi natin ganong pinag-usapan na nangyaring sigalot sa inyo ni Aldrich dahil mas ginusto ng mama mo na ibaon na lang sa atin ang lahat-lahat sa limot dahil ang mahalaga daw ay bumalik ka. Anito na muli nagsalin ng tubig sa hawak na baso. Pero matagal-tagal na panahon na rin naman ang lumipas sa tingin ko. Dapat mong malaman ang panig ko to be fair to Aldrich. Sa lahat ng ito ay siya ang tahimik na sumalo ng galit at paniniso mo without you knowing his real intentions. Pa, kailangan ba talaga? Nag-aalalang sabi ni Aldrich. Tumango si Sir Tony. Ayoko namang maging dahilan sa hukay, iho. I mean, iha, masyadong mabigat at nakakaistorbo. Pabirong sagot nito.
Nakakaunawang umupo si Andrea sa stool at nakinig. Noong sabihin ko kay Aldrich na pakasalan ka niya, ang intensyon ko ay sa lalong madaling panahon sa ayaw at sa gusto mo. Pero siya nagdesisyon na liligawan ka niya at nais niyang dumaan kayo sa proseso ng pagiging magkasintahan bago magpakasal. Ayaw niyang maramdaman mo at maisip na lahat ay sapilitan o plinano lang. Pagtatapat nito, nangilid ang luha sa mga mata ni Andrea. Hanggang pumasok si Ruther sa eksena, Aldrich was so jealous, worried and threatened. Daddy knows about how Aldrich feels for you at sinabi na rin daw ng kuya mo sa'yo yun. Pero ayaw mo daw paniwalaan dahil iniisip mo kinakampihan niya ang best friend niya. Pinipilit ko si Aldrich na laktawan na namin ang proseso ng paliligaw sa'yo at magpakasal na lang kayo. Ngunit mabuti talaga siyang tao. Gusto niya ng patas na laban at masiguro magpapakasal ka dahil mahal mo siya. This man went all the way to Baguio para hanapin ka. This man chose you over Jonah kahit nakasungitan at pamimintas mo ang madalas niyang napapala dati. He left San Martin and risked it all in Manila for your sake. Ngayon, Andrea, ikaw magsabi sa akin, minahal ka ba ng totoo ni Aldrich o hindi? Pagtatapos ni Sir Tony, napaisip siya. Imposibleng gawin niya yun lahat kung hindi malalim ang nararamdaman niya para sa akin. Sinaklot ng kaba ang kanyang dibdib. Nandito na uli si Aldrich sa San Martin. Abot kamay. Paano kung muli itong mawala? Bumalik ng Maynila at tuluyan na niyang hindi makita. Nagpaalam siya sa ama. Tumakbo siya papunta sa bahay ng binata. Subalit wala pa rin ito roon. Sinulya pa niya ang kanyang wristwatch. Gabi na ah. Saan kaya pupunta lalaking yun? Baka umuwi na siya ng Maynila. Anang isa pang panig ng utak niya. Nanlulumong lumabas siya ng bakuran at umupo sa buhanginan. Kasalanan niya to. Sana kanina, sinamantala niya ang pagkakataong magkausap sila at masabi niya kay Aldrich na napatahod na niya ito at maging siya ay nagsisisi sa naging akusasyon niya sa binata. Ngayon, wala nang pinakamamahal niya. Natigil lang siya nang maramdaman may nakatayo sa kanyang likuran. Aldrich? Sabik na tumayo siya at niyakap ito na mahigpit. Wala nang kailangan pang salita sa pagitan nila. Nararamdaman ng binata na mahal pa rin ito ni Andrea at tanggap na niya muli ito. Masayang pinagmasdan nito ang magandang mukha ng dalaga. Kapag kuwan ay may dumikot ito sa bulsa. Sa liwanag ng buwan, kumislap ang hawak nitong singsing. Muling bumulong ang luha sa kanyang mga mata nang magpatano at mapagtanto ang kahulugan niyon. Bumili ako nito kanina kaya nawala ako. Sinamahan ako ni Teddy. Buti may bagong jewelry shop na sa bayan. Kung wala sana, singsing na free sa candy na lang ang gagamitin ko para lang mag-i-engage na tayo. Pahayag nito na hindi nawawala ang pagkangiti. Lumuhod ito at hinawakan ng kanyang mga kamay. Andrea Villegas, gusto kitang pakasalan kung mamarapatin mo dahil mahal na mahal kita. Matatanggap mo ba ako? Madamdaming pahayag ng binata. At sa gitna ng luha ng kaligayahan, tumango si Andrea. Iyon ang unang beses na sinabi ni Aldrich na mahal siya nito. Akala niya, hindi niya yan maririnig kahit kailan. Oo naman, ngayon pa ba ako mangiging choosy? Matagal na kitang pinapangarap. Nasisiyang isinuot nito sa daliri ang singsing. Nagtatawanan sila nang muling nagyakap. Hindi niya akalain na kahit maraming pagsubok ang dumating sa kanilang buhay, sila pa rin talaga hanggang sa wakas. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Andrea at Aldrich. At lagi po nating tatandaan, ang unang pag-ibig ay parang isang marka sa puso. Hindi ito nabubura kahit gaano katagal ang lumipas. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.